Now, back to T3 dito sa TV5. May misteryong ginawa ang isang traffic enforcer sa Los Baños, Laguna. Inukus-pokus ang plaka ng isang motorsiklo pero maagap ang konsyal ng amo ng enforcer at pilit inareglo ang driver ng motorsiklo ng magkareklamuhan. Resback ang tutuklas sa misteryosong sabwatang ito. Yung si Gayahan, hindi na nararapat talaga sa kalye yan alam nyo. Yan, kung sino, na lang yan namumurwiso na yan marami ng reklamo dyan sa taong yan. Tulad ng ginawa nila sa akin, wala naman, okay, naghahanap buhay ng marangal, tinanggalan nila ako ng lisensya. Dapat alisin na yan dyan, hindi na yan nararapat dyan. Ngit-ngit na ngit-ngit si Dante Mendoza sa abusadong traffic enforcer ng Los Baños, Laguna na si Aris Gayahan. Ang dahilan, siya at ang kapatid niya si Lamberto ay tinikitan daw. Pero hokus-pokus ang impormasyon sa tiket. Magkaangkas ang magkapatid na Dante at Lamberto sa motosiklo. At nilapitan daw sila ni Gayahan. Ang violation daw, no helmet. Nung ako'y tumakbo na, pagtapat ko doon sa Caltex, gasolinang Caltex, hinarang na ako ni Gayahan. Ang kaso, sa halip na plate number ng motor nila ang isinulat sa tiket, isang plakang inilista. Ang plaka nila, HK1326. Pero ang isinulat ni Gayahan, WC1364. Talagang pinipilit kunin yung lisensya ng kapatid ko. Ito naman, hindi niya ayaw-ayaw naman ng kapatid ko bigay lisensya at wala naman siyang violation. Mas nagtaka si Dante at Lamberto dahil may resibong halagang 500 pesos na iniabot sa kanila si Gayahan. Para saan ang resibo? Aba, wala pa naman silang iniabot na pera. Sa naging investigasyon ng T3, isang Mandy Padua ang nagmamayari ng motor na may plakang WC137. Ayon sa LTO Laguna District Office, wala namang kaso ang taong ito at hindi rin karnap ang sasakyan. Ang tanong, bakit minajik ni Gayahan ang plaka ni Lamberto? Hindi na ito nasagot dahil may nakialam na kasing isang konsihal. Si Councilor Antonio Calao ng Los Baños, Laguna ay kumilos kuno para aregloin ang problema. Pero areglong kaduda-duda dahil tauhan pala ni Calao ang traffic enforcer na palpak. Hoy, Gayahan, kinakailangan sagutin mo ang aming pressback. Para bigyan linaw, ang reklamo nasa linya natin telepono, ang traffic enforcer na si Aris Gayahan. Aris, sir? Sir Aris? Aris? Wala si Aris? Ayaw sumagot? Aris? Hello? Mabilisan na, Aris. Bakit? Sir, hindi po si Aris Gayahan to po. Si SPO1 Iliaco po ito. Hello po. Si SP1, bakit ka napunta sa telepono namin? SP1. Tinawagan po ako sa inyo. Tinawagan pala siya. Tinawagan, okay. Bakit yung tinawagan si SP1? Baka kilala niya si Aris. Israel Villaco. Sino si SP1? Bugay. Si SPO1. Mr. Bugay, ba't yung tinawagan si SP1? Baka kilala si SP1, kilala niyo si Aris? Yes, sir. Yes, sir. Traffic enforcer po yan dito sa Los Baños. Tauhan niyo po ito, tauhan niyo? Hello, sir. Tauhan niyo po si Aris? Under po ng Office of the Mayor yan. Ako lang po ay supervisor ng mga yan. Kayong bisor. Okay. SP1. Kasi nung manikit po itong pulpul mong tauhan na si Aris, ang inilagay niya sa ticket, ibang plate number. Okay? Ngayon, nung tutubusin na sana itong ticket, sa halip na pagbabayarin, yung isang councilor dyan ay pagbayarin. Nilibre na yung ticket. Parang meron nakita hokus-pokus. Ang tanong, bakit kasi ibang plate number ang nilagay sa ticket? At bakit gusto magbayad nitong natikitan, ayaw siya pagbayarin ng councilor? Hello, sir. Hello. Hello, sir. Alam mo, nagbibingi-bingihan ka ng SP1 eh. Hindi, sir. Ito papaliwanag ko, sir. Sige. Hindi ko siya nagbibingi-bingihan. Nagtasa kalsada ako. Salamat. Yan po ay ayon sa kay Gayahan, tinikitan po yan kasi wala pong helmet. Ay umalis po yung motorsiklo, nakuha niyang plate number, yun pong naisulat niya. Yun pong buong detalye sa ticket naman po, okay naman po. Ay nung pinapirmahan naman, hindi na rin nakita nung may-ari ng lisensya na iba ang plaka. Ay napirmahan niya na rin po. Sa ngayon po,
nagsampa na rin ang reklamo at dinidinig ko sa Sangguniang Bayan. Okay. Ngayon po, matapos nung isang araw na tinggi sa Sangguniang Bayan, ay iniakyat naman po sa opisina ni Mayor para desisyonan. Okay, sige. Kung ganun pala, may kaso na. Sige po, salamat po, SPO1. Yes, sir. Yes, sir. Thank you po, SPO1. Okay, mabalik po tayo. Ma'am, doon po sa kaso ninyo, sabi po ng agency, takot po makipag-usap na, ano po? Nanginginig at sabi, pupunta na daw kayo doon sa opisina nila at ayos na po yung problema nyo. Pero para makasiguro, sasamahan po kayo ng staff ng T3 to make sure tutuparin niyo po yung pangako sa inyo, okay? Salamat, Sa Lunes po. Okay, sige po. Sir, ma'am. Yan ang 30 minuto action ora mismo. Magandang hapon, ako po si Rafi Tulfo. Ako naman, Ben Tulfo. Maraming salamat. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Magkita-kita tayo sa Lunes. T3 ang bumangga, di ba?